pwede mong makita ito by yourself. Halimbawa, sa aming mga babae, nagsosolo ang babae. Pwede niyang makita yan sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang daliri. At pwede rin naman ikaw na naka-assist doon kay misis. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, nyo rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about, meron po akong katanungan na gustong sagutin. Matagal na po itong nag-PPM sa akin. Ano daw ba? Or nasaan daw ba? Or papaano daw ba malolocate ang G-spot ng babae? Okay, pag-usapan natin saan makikita at papaano mo ito i-stimulate ng tama para ma-pleasure talaga ang isang babae. Unang tanong, saan ito makikita? Ito po ay makikita of course sa loob. 2 to 3 inches, meaning 2 to 3 inches ng daliri natin. Nasa front wall po yan. Hindi po pwedeng maipapasok ang isang bagay dyan. Then, sisigihan mo ng sisigihan, then tatamaan mo. Hindi po. Once na may pinasok ka, either daliri mo yan o anuman, sandata mo yan or laruan, dapat facing siya pataas. Halimbawa, ito ang daliri mo. Dapat nakaganon. Hindi pwedeng nakaganon. Kapag ito ay nalaro mo ng tama, sobrang magbibigay ng malaking pleasure yan sa isang babae. Na pwedeng mag-contribute na makakatapos talaga ang babae. Marami na pong debate na nagagawa dito yung mga experts natin na sinasabing wala naman daw talagang G-spot na sinasabi. Ito lang daw ay parte lang talaga nung tinggel ng babae na nasa loob. Dahil nga po ang tinggel ng babae isang network, meaning maliit na kuntil o maliit na maning shape, pero sa loob niyan ay malaki po. Yan po ay parang tip lamang or dulo lamang ng iceberg. So, meaning nasa ilalim. Ito yung pinaka-tinggel at yung pinaka-kabuuan niya is nasa ilalim. So, meaning, maliit lamang ang nasa labas. Ang sinasabi ng ibang expert natin, na ito po ay hindi nag-exist. Ito lamang daw G-spot ay parte lamang nung tinggel ng babae na nasa ilalim. Na kapag hinawakan or na-stimulate ng tama, nagbibigay ito ng sobrang sensation dahil ito ay very sensitive sa aming mga babae. Second question, what is the G? Tulad po ng nasabi ko kanina, part po ito ng tinggel network naming mga babae. Ito po ay isang P-size knob under ng tinggel ng babae, meaning nasa ilalim. P-size may maliit, meron namang medium, at meron din namang malaki. Nasa gitna po yan ng dalawang labi ng babae, nasa bandang taas. At ang nasa ilalim po ng tinggel, yan po yung tinatawag nilang G. Marami pong parts or anatomy ang tinggel. Pero may mga nagsasabi na mga eksperto na ang parting ito daw ay naka-separate structure. Meaning, nakahiwalay doon talaga sa tinggel. Pero, hindi pa po napapatunayan yan. Pangatlong tanong, paano mo ito makikita? Okay, pwede mong makita ito by yourself. Halimbawa, sa aming mga babae, nagsosolo ang babae. Pwede niyang makita yan sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang daliri. At pwede rin naman ikaw na naka-assist doon kay misis. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Ano pong gagawin? Kailangan ipasok mo ang iyong daliri. Hindi mo yan masisilip ng mata mo, pero makakapa mo yan. 2 to 3 inches ng daliri mo. Kapag pinasok mo yan, dapat nakaganito. At dun mo kakapain sa taas yan. Yung medyo magaspang dyan, na para siyang kasing gaspang ng gilagid natin, nandun po iyan. Kasi kapag pinasok mo ang daliri mo dyan, makinis yan, makakapa mo. Pero once na nakapa mo, yung spot na yan,
medyo magaspang. Kapain nyo po yung gilagid ninyo. Di ba medyo may mga hump siya, no? So, ganyan po ang itsura ng nasa loob niyan. Yung iba, nakikita agad yan. Pero yung iba naman, kailangan nila mag-extend pa ng oras nila para i-explore ito at makita ito. But of course, para makita ninyo pareho yan, kailangan makapag-communicate kayo ng tama. Without pressure or expectations. Kasi mamaya, hanap ka ng hanap, pag hindi mo nakita, magagalit ka. Or mapufrustrate naman ang babae. Kailangan pareho kayong open mind para ma-experience ninyo to unfold naturally. Kung ano talaga yung hinahanap nyo. Ang technique dyan, ini-enjoy ninyo habang hinahanap ninyo. Kasi po, after ng 3.6 inches long ng vaginal canal ng babae, pwede na po ninyong maabot ang cervix ng babae. So, dapat nakarelax, komportable, at merong kang friendly or tahimik na environment to locate it on yourself or with your partner. Now, papaano mo pasisiyahin ang part na yan since nahanap mo na? Tulad ng nasabi ko kanina, dapat gentle ang pagpasok dito. Kung hindi man daliri mo, meron kang laruan, or yung sandata mo, dapat gentle lang. At make sure basa kung ano yung pinasok mo sa kanya. Para naman maramdaman talaga ng babae yung sarap. Yung iba, kapag nahahawakan na to, nakakaramdam na naiihi na yung babae dahil medyo malapit po ang parteng ito sa bladder ng babae. Kung saan, doon naman ang labasan ng ihi. So for example, napasok mo ngayong daliri, make sure again, nakaharap, pataas. And ang motion na ginagawa mo ay paganito. Pwede rin naman paganon. So, kailangan nakikipag-communicate ka doon sa partner mo. Para alam mo din na nandoon ka na. Natatamaan mo na siya. Communication is key para ma-engage ka, na mahanap mo at ma-explore mo yung spot na yan ng mga babae. Very important na mag-guide ka ng partner mo para malaman mo kung may sensation ba dun sa ginagawa mo. Best guide ang maibibigay sa'yo ng partner mo kapag nag-share siya ng experience niya sa'yo. Pwedeng iba-iba po ang nararamdaman ng mga babae. So, nagba-vary po yan. Depende, person to person. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!